Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Ayan. Akala ko nag-iisa lang ako dito. Hallelujah. Isang napakagandang pagkakataon para po sa ating lahat. Ang hapon na ito na binigay ng Panginoon upang muli sama-sama po tayo na magpuri, magpasalamat at sumamba sa Panginoon. Kanina pa lamang sa ating mga papuring awitin ay alam ko po na bawat sa atin na nandito ngayon ay nararamdaman ang presensya ng Panginoon. Nandito po ang Espiritu ng ating Panginoon. Amen? Ang Holy Spirit, ang Banal na Espiritu, ang nasa ating kalagitnaan. At siya lamang po ang ating itinataas. Amen po ba? Well, ang ating pong topic sa hapong ito ay God's Invitation. Makikita natin yan sa Luke chapter 14 verse 15 to 24. Siguro pwede nating i-plus, Kuya Paulo. Yan. Luke chapter 14 verse 15 to 24, the parable of the great banquet. Pwede tayong sumabay sa pagbasa. Pwede pong sabay-sabay po nating basahin. When one of those at the table with him heard this, he said to Jesus, "Blessed is the one who will eat at the feast in the kingdom of God." Jesus replied, "A certain man was preparing a great banquet and invited many guests. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, 'Come, for everything is now ready.' But they all alike began to make excuses. The first said, I have just bought a field and I must go and see it. Please excuse me." Another said, "I have just bought 5 yoke of oxen and I'm on my way to try them out. Please excuse me." Basa po tayo. Still another said, "I just got married. So I cannot come." The servant came back and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, "Go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame." "Sir," the servant said, "what you ordered has been done, but there's still room." Then the master told his servant, "Go out to the roads and counter lanes and compel them to come in, so that my house will be full. I tell you, not one of those who were invited will get a taste of my banquet." Praise the Lord. Sumandali po tayo manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, minsan pa, lubos kami nagpapasalamat sa iyo. Maging sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa amin, pagpalain mo po bawat isa, O Diyos. Buksan mo po ang aming puso at isipan upang sa gayon ay maunawaan namin ang iyong salita. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang iyong mga mensahe, ang iyong mga salita na maririnig namin, na ikaw po, Panginoon, lamang ang siyang mangungusap sa aming mga puso sa oras na ito, Diyos. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagpapasalamat. Sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sabihin nga po natin, praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Buhay na buhay pa ang natin, energy natin kahit na medyo nasa kalagitnaan na tayo ng hapon, but you are still energetic. I think dahil yan sa biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. May tanong po ako sa inyo, mga mahal na kapatid. Nakatanggap na po ba kayo ng invitation? Have you ever received any invitation? Naalala nyo? Mga invitation like wedding invitation, ano pa, binyag, tama. Ano pa, child dedication. Naka-receive ako ng child dedication, nung dedication ni si Anissa. Si Anissa, last time. Ano pa yung mga invitation? Birthday. Ayan, okay. Now, let me ask you one more question, mga kapatid. Ano sa tingin niyo ang pinakamahalagang invitation? For example, in-invite ka ng King or Queen of England. Katanggap ka ng invitation from the Queen of England. And then, inimbitahan ka din ng Presidente ng United States. Ano sa tingin nyo ang pupuntahan mo? Sabay na dumating yung card, yung invitation.
one from the Queen of England, and the other invitation coming from the United States of America, President. No, President ng USA. Anong pupuntahan nyo doon? Sa England? Sabi ni Ate Sam, yung ano daw, yung Queen of England daw. Yan. Yung iba, sa Amerika. Ayan. Alam niyo, ang ganda, no? Ang sarap ng pakiramdam siguro kung maimbitahan ka na maging bahagi ng isang pagtitipon kasama ng Queen of England or Prince of Wales, and then Presidente ng United States, di ba? O kaya ng Prinsipe ng Brunei, di ba? O kaya ay hari ng Dubai, King of Dubai, King of Saudi Arabia. Yan yung dahil mga prominent figure, mga kilalang tao. At siyempre, matindi ang sosyalan dyan, magarbong pagkain. But you know what, mga kapatid, all of those invitation are nothing compared to the invitation of God in our lives. Amen? Wala pong kwenta yung invitation ng Prince of Wales, yung invitation ng Reyna ng Inglaterra, invitation na galing sa Presidente ng United States. Those are garbage, mga kapatid. Those are nothing. If you will compare those invitations to the invitation of God to every human being. Ang invitation ng Diyos, ang pinakadakilang invitation na maaaring matanggap ng kahit na sinong tao. That is the reason why this afternoon gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang mensahe patungkol po sa imbitasyon ng Panginoon. Tingnan po natin yung mga susunod dito ng mga slide natin. So, God is the God of invitation. Or we can say, God is an inviting God. God is a God of invitation, or He is an inviting God. Ang Diyos ay Diyos po ng pag-aanyaya. Ang Diyos ay Diyos na nag-iimbita, nag-aanyaya, nagtatawag o tumatawag. Halika kayo. God is always calling people unto Him. God is always calling all of us to come near to Him, to draw near to Him. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. He is the God of invitation. He is an inviting God. Kaya nga po, maging sa Isaiah chapter 1, verse 18, sabi ron, halika kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Sabi niya sa mga Israelites, sabi niya sa kanyang mga tao, halika kayo, let us reason together, sabi ng Panginoon sa mga Israelites. In Isaiah 55, verse 1, sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauhaw. Pwede kayong uminom, nandito ang tubig. Kung nauhaw kayo, you are thirsty, come, drink. Uminom kayo dito at maiibsan ang inyong pagkauhaw. God is God of invitation. He invites the Israelites. He invited the Israelites, He invited the Jews, and now He is inviting the church and inviting you. He is inviting all of us to come to Him. Next slide po. Isaiah 55 verse 3, makinig kayo at lumapit sa akin. Sundin ninyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Imbitahan tayo ng Panginoon, lumapit daw tayo sa Kanya. Sundin ninyo ako, sabi niya, at magkaroon kayo ng buhay. You looking for life? Are you looking for the meaning of life, mga kapatid? Then go to God. Come to God. Siya ang source of life. Nasa Kanyang sagot ng buhay. Nasa Kanyang sagot ng lahat ng ating mga katanungan. No? Kung meron tayong mga questions in our life, meron tayong mga pag-aalala, pagdududa, meron tayong mga pag-aalinlangan, you can go to God. And He will give us all the answers that we are looking for. Nasa Panginoon ang kasagutan sa ating mga buhay. Matthew chapter 28 verse 11, ang sabi na naman ng Panginoong Jesucristo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, come to me. Lahat kayo na nahihirapan, nabibigatan sa inyong mga pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Imagine that. Napapagod na ba kayo, mga kapatid? Nahihirapan na ba kayo? Sa araw-araw na ginagawa ng Diyos sa inyong mga buhay, pagising pa lang sa umaga, naisip nyo na kagad ay mga kabigatan, mga problema. Kuminsan kahit na may mga
ah, yung hindi pa nangyayari problema, pinoproblema na natin. Pinoproblema niyo na. Kung minsan pa nga, yung problema ng iba, pinoproblema mo pa. Pagka meron tayong mga mahal sa buhay na may problema, may mga conflict sa bawat isa, apektado tayo. Pinoproblema din natin sila. Mga kapatid, tama po ba ako? And we are always affected by all of this situation, all of this condition in our lives. Pero sabi ng Panginoon, come to me. No, nasa akin ang kapahingahan. Nasa akin ang rest. No, wala sa mga bagay na nasa paligid ninyo, wala sa sanlibutan. Nasa Panginoon ang kapahingahan. Amen po ba? Kaya sa hapong ito, when we come, alam ko po na pagpasok pa lamang natin dito sa ating bahay-sambahan, I really hope na natatagpuan natin, nafe-feel natin yung pagpapahinga natin spiritually. No? Kasi walang ibang lugar sa mundong ito na pwede nating maranasan ng kapahingahan kundi sa presensya ng Diyos, sa bahay-sambahan. Come to the church, come to the presence of God. If you want peace in your mind, peace of mind, kapahingahan sa inyong mga puso, no, come to the church. You pray, you worship. Diba kanina habang nag-worship tayo, alam ko, iba sa inyo habang nag-worship, nakakalimutan yung mga problema. Sino dito yung gano'n? Now, while you're worshiping, you forget everything. You forget problems. You forget challenges in your life. Nakakalimutan mo, may sakit ka pala. Nakakalimutan mo, may mga problema ka pala. Nakakalimutan mo, may problema pala yung family mo. Lahat ng yun nawawala, lahat ng yun naiibsan, lahat ng pagod mo, lahat ng suliranin nawawala, yung pag-aalala nawawala because you are in the presence of God. And that is reality. When you come to the Lord, sabi niya, come to me. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nahihirapan, nabibigatan, at kayo ay aking papagpapahingan. Amen po ba? Amen. Let's see another slide. This is the first one na makikita natin sa talatang binasa natin from Luke chapter 14. Una ay God's invitation. There is an invitation. No? Yan po ang katotohanan. Verse 16 to 17, meron dong isang hari na nag-prepare ng banquet. No? Isang mayamang lalaki, maring isang hari siya, and he prepared a banquet. Isang magarbo, isang marangyang salo-salo. Nandun na ang lahat. Naka-ready na ang tables, naka-ready na ang mga pagkain. Ano na sabi niya? Sabi niya, tumawag ka ng mga taong in-invite ko. Sabi niya doon sa kanyang mga alipin, sa kanyang mga servant. Inutusan niya yung mga servant to go out and call all of those people who were invited. Kasi may mga inimbitahan na eh. No? And that is reality sa kaharian ng Diyos. In the kingdom of God, meron na pong ang Diyos ay nag-ready ng isang banquet, mga kapatid. There is invitation from God. Na-ready na ang lahat. No? Tatawagin na lang ang mga tao para makisalo sa Diyos. Pero alam niyo po, yan. Celebration in heaven with God for those who believe and accept Christ as personal Lord and Savior. Yan ang invitation ng Panginoon. It's not literal food, but it is spiritual food. It is more than the physical thing and material thing na pwedeng magkaroon tayo sa mundong ito. But it's more than that. More than material things, more than physical things, more than financial blessing. But it is more about salvation in our spiritual life. Kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Yun po ang imbitasyon ng Panginoon. Amen po ba? Tayong mga tumanggap sa Panginoong Jesucristo, in other words, ay tinanggap po natin we accepted the invitation from God. We accepted the invitation of salvation. Pinagkaloob sa atin ng kaligtasan, tinanggap natin ang kaligtasan. In that sense, mga kapatid, tinanggap natin yung imbitasyon ng Diyos. Nagkaroon tayo ng kaligtasan. Nagkaroon tayo ng kapatawaran. Nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos na hindi kayang ikumpara sa kahit anong relasyon sa mundong ito. Ang relasyon natin sa Panginoon, ang pagiging anak natin, anak tayo ng Diyos at siya ang ating Ama. Na kung sakaling mayroon tayong mga problema, mayroon tayong lalapitan ng ating Diyos. Pagka mayroon tayong sakit, maaari tayong tumawag sa Panginoon. May mga suliranin sa ating buhay, may mga pagsubok sa ating buhay, we can call upon the Lord. And that is the spiritual blessing na meron sa atin.
Hindi lamang eternal life, kundi maging yung buhay natin dito sa lupa. Ang relasyon na mayroon tayo sa Panginoon. Yan ang resulta ng pagtanggap natin sa imbitasyon ng Panginoon, mga kapatid. God is calling, inviting people to come to the Lord, to repent and turn away from their sin or wicked ways and accept the salvation He offers through the sacrificial death of His Son, Jesus Christ. Yan po ang essence, mga mahal na kapatid, ang pinaka-essence ng imbitasyon ng Panginoon ay para ang lahat ng tao ay makaranas ng kaligtasan, ng salvation. Iligtas tayo mula sa kapahamakan mula sa ating mga kasalanan, mula sa damnation, mula sa punishment of our sin. Doon tayo ililigtas ng Panginoon. At yun ang pinaka-essence, yun ang pinaka-dahilan kung bakit may imbitasyon ng Diyos. Natanggapin natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Na kilalanin natin, i-acknowledge natin ang kamatayan ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Kapag ginawa natin yon, inisip natin mula sa ating mga isipan at sa ating mga tinanggap sa ating mga puso, and we confess that in our mouth, then we are saved. Tayo po ay napatawad sa ating mga kasalanan. At tayo po ay napabilang sa pamilya ng Diyos. Mga mahal na kapatid, ilang sa atin dito ang maaring dati wala tayong pakialam sa Panginoon. Wala tayong pakialam sa Diyos. Wala tayong pakialam sa mga gawain sa Panginoon. Mga gawain sa church. Dati-rati, nag-ubos tayo ng oras sa labas, pag-araw ng linggo, naglilibang lang tayo, nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay, o kaya naman ay naglalaro ng pusoy dos, nagbibingo, kalug-kalog. Ilan sa atin yung ganoon dati? Pero di ba, iba na ngayon. Tayo, mas gusto na natin yung nasa Panginoon tayo pagka ganitong oras. Dadaan ka ngayon sa lugar ng mga kapitbahay mo, dati-rati, tatawagin ka pa. Mare, kalug-kalug muna. Ano yung kalug-kalug? Bingo. Bingo, kalug-kalug tuloy ang tawag ko. Bingo tayo. Siyempre, ikaw naman, di ba? Hindi ka mapakali. Imbes na pupunta ka ng church, pakikiupuan na doon. Upo ka na, bingo ka na rin. Nakikikalog ka na rin. Pero ngayon, iba ka na. Hindi ka na naahakay ng ganong imbitasyon. Pag may nakikita ka na kalug-kalog, masakit na sa tenga mo, ano ba yan? Ang ingay naman yan. Kasi mas gusto mo na marinig ang mga awiting papuri sa Panginoon. Amen po ba? Mas gusto mo na marinig ang mga sermon, ang mga preaching, ang mga salita ng Diyos, ang mga mensahe mula sa Panginoon. Yan, nagbago na. Yan po ang ibig sabihin na tayo po ay tumanggap na talaga sa Panginoon. Yan po ang ibig sabihin na binago ng Diyos ang puso natin. Na tayo ay na born again na. Yan, born again na ba tayo, mga kapatid? Born again Christian na ba tayo? At hindi lamang yon, mga kapatid, hindi lamang na sa ating personal na karanasan. Gusto rin natin na yung iba rin makaranas kung ano yung naranasan natin. Natutuwa tayo, yung ibang mga kabataan, nagbabalik loob sa Panginoon, pupunta sa church, di ba? Nakikita natin yung bunga ng ating mga panalangin. Yung iba sa inyo, you have been praying for your family, you have been praying for your father, mother, you have been praying for your parents, and then sooner or later they will come to the Lord. Hindi nila tatanggapin ang relihiyon. Ang tatanggapin nila ay ang kaligtasan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya may invitation. May invitation na galing sa Diyos. Huwag nating sayangin ang invitasyon na yun. At nawa tayo din, gamitin ng Panginoon to invite people. To invite people to come to the knowledge of Christ. To come to the knowledge of the Lord. Amen? Next slide. The invitation is for everyone. Ang imbitasyon ng Panginoon, ng Diyos, ay hindi lamang para sa sa iilang tao, kundi ito ay para sa lahat. Kaya nga, hindi tayo tumitigil na magpaalala sa tao. Hindi tayo tumitigil na ipaalala sa ating mga mahal sa buhay na may Diyos, may mga nagmamahal sa kanila. Hindi tayo tumitigil na ipaalala sa asawa, sa magulang, sa mga anak na lumapit sa Panginoon. Hindi tayo nagsasawang sabihin sa mga kapitbahay, ibahagi sa ibang tao na mayroong Panginoon. Maaaring kilala nila si Jesus Christ only by name. Kilala nila ang Panginoong Jesucristo sa pangalan lamang. Pero wala silang relasyon sa Panginoon.
Wala silang malalim na relasyon sa Diyos. And that is the reason why tayo po ay narito upang magpagamit sa Diyos na maipaalala sa kanila na ang Diyos ang siyang tumatawag sa kanila. Ang Diyos ang may invitation para sa kanila, mga mahal na kapatid. So, the invitation is for everyone. God is inviting us to share with Him in His joyful celebration. Ang gusto ng Panginoon, makibahagi tayo sa Kanya, sa Kanyang joyful celebration. Doon po sa Book of Luke, chapter 15, mayroon po doon parable ng isang shepherd na mayroon siyang 100 tupa, 100 na sheep. And then, yung isa niyang sheep, out of 100, yung isa ay nawala, napunta sa wilderness, sa desert. Doon sa kwento, doon sa Luke chapter 15, yung shepherd, iniwanan niya yung 99 sheep. Iniwanan niya yung 99 niyang tupa. And then, he went to the wilderness to find out yung nawawalang isang tupa. And then when he found yung lost sheep, ano sabi doon? Nilagay niya po sa kanyang balikat, masaya pong nilagay niya sa kanyang balikat, pinasan niya yung sheep, at masaya siyang umuwi, bumalik siya doon sa binalik niya yung kanyang yung nawalan tupa doon sa sheep pen o doon sa kulungan ng mga tupa. So nakasama ulit nung 99 tupa. Kompleto na ulit sila, 100 na ulit sila. And then follows sumunod na talata doon na sabi doon, ganun din naman, sabi sa kaharian ng Diyos. No? Sabi doon, libu-libong anghel ang nagdiriwang kapag ka mayroong isang kaluluwa na nagbalik loob sa Panginoon. Imagine that. Kung yung shepherd na yon, tuwan-tuwa siya. Nung makita niya yung lost sheep, yung isang sheep, no? Nung natagpuan niya, nagse-celebrate siya, natutuwa siya. Ganon din po mga kapatid, thousands upon thousands of angels are celebrating in heaven. Whenever there is one soul who will repent from their sin, and return to God. Amen. At pwede tayong gamitin ng Panginoon para sa kanila. No, pwede kang gamitin ng Panginoon para sa mga taong 'yon, sa mga kaluluwang 'yon, sa mga taong naliligaw ng landas, sa mga taong wala pang pananampalataya sa Panginoon. No? Kagaya natin, ako may taong ginamit ang Diyos para makakilala ako sa Panginoon. No? Hindi naman ako magiging makakilala sa Panginoon, hindi naman ako magiging lingkod ng Diyos kung walang taong nag-akay sa akin. Walang tao na ginamit ng Diyos na mag-share sa akin ng Word of God, na mag-encourage sa akin. May taong ginamit ang Diyos para sa akin. The same thing with you. May mga taong ginamit ang Diyos para sa inyo. May mga taong ginamit ang Diyos para makilala niyo ang Panginoon. Para lumago ang inyong pananampalataya, para matuto kayong manalangin, para matuto kayong magbasa ng Biblia, para matuto kayong magpuri sa Diyos. May mga taong ginamit ang Diyos para sa inyo, mga kapatid. And guess what? Kayo rin po ay gagamitin ng Panginoon para sa iba. Ayan po ba? Ganun lang yun eh. Parang chain reaction. Kung ano yung natanggap natin, yun lang din yung kaya nating ibigay. Natanggap natin ang salvation sa Panginoon at yung pagkakataon na tayo ay makapaglingkod sa Diyos, yun din naman ang kaya nating i-offer. Yun din naman ang kaya nating ibigay sa ibang tao. Amen? And then, He is calling you today to be part of His family. Ayan. Marami dito mga born-again Christian na, marami dito mga nasa Panginoon na, pero baka may ilan pa sa atin dito na hindi pa talaga totally surrendered to the Lord. Alam nyo, eto po, nais ko lang kayong hamunin. Kung hindi pa talaga 100% yung inyong pagsuko sa Diyos, no, wag mo nang hintayin ng bukas. Do not wait until tomorrow. Do not wait until next week, next month, next year. Anong tawag doon? Do not delay. Do not delay on accepting the invitation of God. No? Wag mo nang ipagpabukas pa. Hindi mo sasabihin na, ay, next time na lang, gusto ko pang maka-observe pa. Observe pa ako sa Panginoon, observe pa ako sa church. Mag-observe ako. Aga sa kaka-observe mo, nawalan ka na ng oras. Mga kapatid, it is too late. Minsan ganon. No, if you hear the Word of God right now, sabi ng Bible, if you hear the Word of God today, do not harden your heart. Wag mong patigasin ang puso mo.
tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Hinihintay tayo ng Diyos. Hinihintay ka ng Panginoon. Amen po ba? And then, are you going to say, yes, Lord? Or, sabi nga natin, i-ignore ba natin yung salvation na galing sa Panginoon? I-reject ba natin yung salvation, yung invitation na galing sa Panginoon? I hope and pray, mga kapatid, na when we hear the Word of God, when we hear the invitation from the Lord, we say, yes, Lord. Amen? Tinatanggap kita bilang Panginoon na tagapagligtas. Next slide. People's rejection. Ayan. Verse 18 to 20. Makikita natin diyan do sa parable na binasa natin sa Luke 14, may mga tao doon na pinuntahan ng servant, di ba? Do you remember, mga kapatid? Are you still with me? All right. So yung mga tao, pinuntahan sila ng mga servant at alam nyo, meron silang kanikanyang mga excuses. The servant says, ready na yung banquet, ready na yung hapagkainan. Nakahanda na yung mga pagkain. Ano yung sabi ng isang guest, supposedly guest na inimbitahan? Ano yung sabi? Sabi niya, kabibili ko lang ng bukid. I just bought a field and I am on my way to try it. No, pupunta ako sa aking bagong bukid at susubukan ko ito. No, magtatanim ako. Sabi niya. And then the other servant went, the servant went to another guest. Ano nang sabi nung guest? Sabi niya, yung invited person, sabi niya, kabibili ko lang ng 5 oxen. 5 cows, parang ganon. So I'm on my way to also to try this oxen. Kabibili ko lang sila, susubukan ko din sila. Okay? And then, so excuse me, sabi niya, pakisabi sa master mo, I cannot come. I cannot join his banquet. And then the another guest, ano naman yung excuse niya? Sabi nung servant, sabi niya, Lord, sir, sabi niya, sir, my Lord has already prepared the banquet for you. We've been waiting for you. Hinihintay ka namin. Ikaw na lang ang hinihintay. Halika na. Sumama ka na sa amin. Anong sabi po nung guest? Sabi niya, I'm sorry, I am just married. Kakakasal ko lang. No? At hinihintay na ako ng aking wife. Wow. Alam nyo, sa kanilang tatlo, yung isa, yung pinakadulo, yung sabi niya na kakakasal ko lang, I'm just married. No? Hindi ako makaka-join sa celebration ng iyong Panginoon. I think, sa kanilang tatlo, yun yung valid reason. Di ba? Tama? Valid reason naman eh. Siyempre, kailangan niyang samahan yung kanyang wife. Pero alam niyo po ba, these are common excuses of many people. There is an invitation from the Lord, pero there are also different kinds of rejection from people. From us. Mula sa atin mismo. May imbitasyon ng Diyos, pero nire-reject ng tao. Mga kapatid, di ba? People have many excuses. I remember when I was in Taytay Rizal, nag-evangelism kami doon sa lugar na yun ng Bato-Bato. Every Saturday, mag-evangelism kami doon. And then meron kaming nadadaanan na mga kabahayan, maraming bahay. At nandoon ay mga nagiinumang mga tatay, mga kalalakihan. At syempre, kilala ko naman sila, kilala din nila ako. And then pagdadaan kami, sasabihin namin, Kuya, magsimba tayo sa linggo bukas. Kasi Sabado yun eh. Every Saturday afternoon, mag-evangelism. Sabihin ko sa kanila, Kuya, magsimba ka. Tapos sasabihin nung isa, pangalan niya ay si Serbo. Sabi niya sa akin, Pastor, pag yumaman na ako, magsisimba ako sa church niyo. Sabi niya, when I get rich, sabi niya, I will attend your church. I will join the worship service when I get rich. Totoo yun, sinasabi niya. No? Alam niyo mga kapatid, anong nangyari kay Kuya Serbo? Awa ng Diyos. Patay na siya ngayon. Hindi po siya pumunta ng church kahit isang beses. Hanggang siya ay namatay na. Ha? Kasi kahihintay niya na yayaman muna ako, pag yumaman ako sa ako pupunta ng church, namatay na siya. Paano niya pang gagawin yun? Nakapasok siya sa church, kaya lang nasa taul na siya. Sayang na buhay, di ba? Sayang.
Sayang yung pagtatawag sa kanya, yung invitation sa kanya. No? Na sabi niya, yayaman ako, hihintay mo pang yumaman bago ka lumapit sa Panginoon. Di ba, mga kapatid? Hindi ganon. When we hear the word of God sa ating lahat, hindi yung kalagayan ng ating ng buhay sa lupang ito ang basihan sa paglapit sa Panginoon. Hindi ang pera, hindi ang material na bagay. Kundi when we are touched, no, nahipo ng Panginoon ang ating mga puso, that's the time. Pag narinig natin yung tawag ng Diyos, yung invitation ng Panginoon sa ating buhay, come to God, go to God, mga kapatid. People have no time for God. Wala akong panahon sa Panginoon. I don't have time for the Lord. I have so many works in my house. Marami akong trabaho sa bahay. Maraming labahan. Maglalaba pa ako. Yan. Maglilinis pa ng bahay. Mag-aalaga ng bata. Maraming trabaho. Minsan ginagawa pang excuse yung alam mga trabaho, mga kapatid. They have time. They don't have time, ang sabi nila. Pero alam niyo po, hindi po totoo na wala tayong oras. No, we have all the time in the world for God. Meron tayong panahon para sa Panginoon. It's only a matter of our love. If you love God, He is the first. He is your top priority. God is on the top priority. He is on the top of the list. And everything else is the secondary. You will have time for God. Hindi totoo na wala tayong panahon sa Panginoon. We can find time to give glory to God, to serve the Lord in our lives. Amen? People do not find serving God interesting. Sabi ng iba, ang paglilingkod sa Panginoon, boring. Nakaka-boring. If I serve God, if I am in the church, I feel boring. I feel bored. Naantok ako, walang gagana-gana, mga kapatid. Yan ang tingin ng sanlibutan. Yan ang tingin ng mundo. Pagka nasa sanlibutan ka, ang tingin mo sa church, boring place. Ba? Pagka nasa sanlibutan ka, ang tingin mo sa worship, boring. Ang gusto nila kasi mga kantahang maiingay, mga rock and roll, mga ganon. Pero pagka worship song, feel boring sila, feel bored. Pero alam niyo po ba, pag binago ng Diyos ang puso mo, mababago din ang tingin mo sa mga bagay na yon. Kahapon natutuwa nga ako eh. Alam nyo, hindi ko mapigilan ng matuwa. Yung ating mga kabataan, nagkaroon kami kasi kahapon ng fellowship. At una ay Bible quiz, di ba? And then pagkatapos ay parang laro-laro lang doon sa likod. Nagpalaro kami dyan, nila Ate PJ, nila Teacher Nesty, ni si Sam, at saka nila Kuya Paolo. At alam niyo yung mga young people, dalagat binata na yan, di ba? Dalagat binata. Pero alam niyo, they enjoy the game. Alam ko yung laro na yun, nilalaro yun sa mga elementary lang eh. Elementary lang yan. But you know what? They enjoy the game. Kasi hindi totoong boring sa Panginoon. There is always joy in the presence of God. May kagalakan sa presensya ng Panginoon. Kayo nga lang, alam nyo, eto maniniwala kayo sa akin, sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. Alam nyo, pag nakikita ko po kayo, na-encourage ako. Pag nakikita ko kayo na nasa Panginoon, nasa presensya ng Diyos, naglilingkod sa Panginoon, nagpupuri sa Panginoon, I feel happy. I feel glad. Hindi ko maintindihan, pero masaya ako kapag kayo po ay nasa Panginoon. And that is because we have the same spirit. The presence of God is here. Kaya lahat po tayo may kagalakan. Yung nakakaramdam tayo ng encouragement from one another. Amen po ba? Tapos pag nakikita natin, bakante yung mga upuan, naku, wala si sister. Wala si sister dyan. Wala si brother dyan. I feel sad. I feel sad. Pagka may absent sa church, hinahanap natin yan. Alam nyo, mga pastor, ganyan kami, mga pastor. Kahit tanong nyo si Pastor SJ, siguro one time. Pagka nandito kami sa harapan, we already know who is not here. And while we are preaching, habang nagpipreach kami, sa likodan ng aming isip, at the back of our mind, we are asking question, why this brother is not here? Why this sister is not here? We ask that question in our mind. And we begin praying in spirit. Habang hinahanap natin ang mga kapatid na yun. Because we feel sad. Every time na merong kapatid na absent,
every time na merong kapatiran o kapatid sa Panginoon, brother or sister na nawala sa church ngayon, we feel sad. Hinahanap namin kayo. Pero pag nandito kayo, tumatalo ng aming puso. Amen po ba? Tumatalo ng aming puso. Oh, oops, teka. Ayan. Tatalon eh. Kaya pinigilan ko. Ayan. Okay. People do not realize how important God's invitation until it is too late. Kagaya yung kwento ko sa inyo kanina, totoong buhay yun. Si Kuya Serbo. Actually, yun po ay parang malayong kabag-anak ni Mrs. ko, ng Mrs. ko, ni Pastora Arlene. Malayong kamag-anak niya. Itanong niyo po sa kanya, no? We invite him every Saturday, Kuya, attend ka sa church. Kuya, attend ka sa church. Pastor, hindi po ngayon. Pag yumaman ako. And then, he died. Hindi na siya nakapasok sa church. Okay, next. Number 3. God's salvation, verses 21 to 24. Alam nyo, nung nagalit po yung Lord, yung hari na nag-prepare ng table o ng handaan ng banquet. Bumalik kasi yung mga servants sa kanya. Sabi ng mga servant, Lord, sabi niya, yung mga in-invite mo, yung mga pinadala mo ng invitation, ayaw nilang pumunta dito sa yung banquet dahil marami daw, mga busy na daw sila. And then sabi ng Panginoon, sabi ng Master, sabi niya, go outside. No, tawagin ninyo ang mga mahihirap, mga lame, mga crippled, mga blind, mga beggar. Invite them para mapuno ang bahay ko. And then sabi ng mga servant, Lord, ginawa po namin. Ginawa na namin yan. Pero kulang pa rin. Marami pa rin place para po sa mga tao. Hindi pa rin po puno ang inyong lugar. And then ang sabi po ng Panginoon, sabi niya, yung mga naunang inimbitahan, sabi niya, anong mangyayari sa kanila? They will face the anger of God. Yung mga nag-reject sa invitation ng Panginoon, ano po ang naghihintay sa kanila? The anger from God, the wrath of God, the judgment of God. I'm sorry to say, but that's the reality. Yan po ang katotohanan. Yung mga taong tinanggihan ang imbitasyon ng Diyos, yung mga taong tinanggihan ang kaligtasan ng Diyos, ang pag-aanyaya ng Panginoon, face to face, they say, Lord, I have no time for you. Lord, ayokong maglingkod sa iyo. Lord, ayokong isurrender ang buhay ko sa iyo. Alam niyo mga kapatid, sorry to say, but they will face the wrath of God. That's the reality. That's the Bible says. Hindi po ako. Pero for those who believe, for those who accept the invitation of God, they will receive eternal life and celebration from God. Amen po ba? Yan po ang maganda. Those who refuse God's invitation will face God's anger. But there will be a terrible judgment for those who refuse. There will be terrible judgment for those who refuse God's salvation. Terrible judgment ang naghihintay doon po sa mga tumatanggi sa salvation o sa kaligtasan ng Panginoon. And then next slide po tayo. God not wanting anyone to perish, but to repent and turn to Him. 2 Peter chapter 3, verse 9. Ang gusto ng Diyos, lahat maligtas. Ang gusto ng Diyos, lahat makarinig ng Ebanghelyo, ng mabuting balita ng kaligtasan. Gusto yan ng Diyos. Ayaw niya na may mapahamak. Kaya lang ang tao ang may pagpili. Ang tao ang siyang pipili kung saan niya gusto. It's either he accept Jesus or not. God wants everyone. Lahat gusto maligtas. Pero ang tao ang magde-decide. At the end of the day, we will choose our destiny. Nasa atin ang pagpili. There are 2 destinations. Dalawa lang. Mga kapatid, dalawa lang po ang destination. Walang pangatlo. Walang in between. There are only 2 destinations after this life here on earth. Ano po yung una? Salvation for everyone who accepts the invitation. Yan po ang sa piling ng Diyos. Eternal life. Life here on earth and the other life in heaven. Amen? Eternal life with God. Everlasting life with God na inihanda ng Diyos para sa mga tumanggap sa Kanya, para sa mga naniwala sa pangalan ng Panginoong Yesus.
para sa mga isinuko nila ang kanilang buhay sa Panginoon, na tinalikuran ng kanilang mga kasalanan, maglingkod lang sa Diyos. Eternal life ang naghihintay sa kanila. But there will be punishment for everyone who rejects. Lahat ng tumanggi sa Panginoon ay may tinatawag na eternal punishment. Sa hapong ito mga kapatid, muli po, ang ating pong pagpili ay napaka-importante. Ang pagpili natin ang ating pagdidesisyon, sa ating pagdidesisyon na kasalalay, kung saan natin i-spend ang ating eternity. Ang desisyon mo sa lupa. Hindi ka pwedeng mag-desisyon after life. Pagpatay ka na, hindi ka pwedeng mag-decide doon. Pag nandun ka na sa heaven o nandun ka na sa hell, you cannot decide. While you are still here on earth, you can decide. And your decision today will determine your eternal destiny. Whether you will spend your eternity in heaven with God, or whether you will spend your eternal damnation without God. It is always upon us. That's the reason why binigay natin ang mensaheng ito mga kapatid. Sapagkat we care for your soul. God's care for your soul. May pakialaman Diyos sa ating mga kaluluwa. Amen? Next. God is inviting everyone unto salvation. Lahat, ini-invite ang Diyos para sa kaligtasan. But faith in Christ and acceptance of Him as Lord and Savior is required. Gusto mo ng salvation, gusto mo ng kaligtasan, gusto mo na nasa Panginoon ka, nasa presensya ka ng Panginoon, gusto mo na ligtas ang nanay mo, ligtas ang tatay mo, you start sharing the Word of God to them. Gusto mo maligtas ang asawa mo, ang anak mo, start sharing the Word of God to them. Start sharing the gospel of Jesus Christ to them. Mga kapatid, that's the reality. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ngayon ang panahon, hindi bukas, hindi next week, hindi next month, lalo hindi next year, hindi next after 10 years, hindi po. Ngayon ang araw ng pagpapasya. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At maging ipanalangin mo na, Lord, gamitin mo po ako para sa aking pamilya. Gamitin mo po ako para sa aking kapatid. Gamitin mo po ako para sa aking nanay, sa aking tatay. Maibahagi ko po ang gospel of salvation sa kanila. That's the reality, mga kapatid. Yan po ang totoong ebanghelyo. Yan po ang totoong gospel. May salvation kung tatanggapin natin ang Panginoong Jesucristo. Have we accepted God's invitation in our life? If not, what excuses do we come up with? Ano po ang excuse natin? Bakit may mga iba na nagpapatumpik-tumpik pa? Bakit may mga iba na dinidelay pa ang pagtanggap kay Kristo at ang paglilingkod sa Diyos? Sana po, nawa po ang prayer ko. Ngayon, hindi bukas ang pagdidesisyon. Let's offer our life to God and accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Hallelujah.